Happy Sunday, guys! Ayan, alam nyo ba, super ganda ng contour palette ng BH Cosmetics kasi super pigmented niya. Yung pagka-contour mo, super kahit konti lang, hindi mo na kailangan ng sobrang daming powder para i-apply yung pang-contour. Super ganda talaga niya. And nakakaliit talaga ng face. Eh, natutuwa naman ako kay sis Jamaica. Basta something ganun yung name niya. Kasi ano daw, iba-iba daw yung face ko sa person. Siguro nga parang nakakalaki talaga ng face kapag sa camera. Kasi una-una nakaka-zoom in din talaga tong phone ko. Pag nagva-vlog ka, zoom in agad siya. So parang ang laki sa face. And nakagulat nga rin yung iba kasi si Marjorie, si MJ. Mas maliit, kung naliliitan na sila sa face ko, mas maliit yung face talaga ni MJ. Kaya parang ang laki lang sa camera. Kaya sabi nga ni ate Mayan, si Heinz din, kala niya parang ang taba daw. Pero nakita niya sa personal, super pet. Kaya iba-iba talaga. Siguro may wide, yung lens ko wide lens na parang ganun. So, parang nakakalapad. Kaya lalong parang ang laki ng bibig ko dito. Okay na yung hair ko ng wax o kaya may wax? Wait lang. Pero hindi pa kasi and yun, hindi naman. And nakakatuwa sila, si Spy super kalog, si Fab Mom TV, nakakatuwa siya. And alam niyo, parang ang gaan-gaan ng feeling, tapos kalog na kalog, kanta-kanta lang siya, parang ganyan lang. Nakakatawa lang. Tapos super selfie. Diba super addict din ako sa mag-selfie. So parang kaming addict sa selfie. Basta super saya. And wait lang. And yung yung binigay ni ate mo, hindi talaga ako makaget over. Kasi super, as in, ang ganda-ganda. Alam niyo yun. Effort. Napakita ko na sa inyo kagabi. Pero grabe, ang galing ng design niya. Ang galing ng naisip niya. Tignan niyo, oh. Parang, basta, thanks ulit ate mo net. Grabe, super tuwan-tuwa ako dito sa... Ano bang tawag dito? Scrapbook? Sa scrapbook na binigay niya kasi effort talaga. Super na... Mas na-appreciate ko talaga yung effort na paggawa ni Ate Monet. Kaya super duper thank you. And sa mga nagbigay sa akin din kahapon, sobrang thank you si tita ko. Kahit wala siya dito, pinadala niya pa ako ng vitamin C. Sabi ko nga super alagang-alaga ako kasi sabi niya, napapansin niya lagi ako may ubo. And sabi ko nga, kapag tumatanda ka, medyo humihina yung immune system mo kahit na nag-workout ka. Pero malakas pa rin naman ako, kaya lang hindi... Lagi lang ako may ubo, ganyan. Kaya so, binigyan niya ako ng vitamin C. And maganda pa daw yung vitamin C. Nagbibenta sila. It's All Girly Cosmetics yung palette ko, yung mga pang-contour palette ko, tsaka yung mga vitamin C. Maganda daw yan kasi may rose ship, tama ba? Rose ship, mga ganyan. Ayun, and wait lang, parang kausap lang. Parang live lang. Anyway, yung blush on ko pala is from MAC. Super ganda rin nung, nung effect niya sa camera. Kita niyo ba? Ayan. Basta, and super duper thank you sa mga nag-effort talaga pumunta. Mag-thank you ulit ako sa inyo. Maraming salamat. Tapos, ayan. And OOTD ko po later na lang. Nakaganto lang ako ngayon. Kasi, ewan ko ba, dapat magdadress ako. Kaya lang parang pagod ako. Alam niyo, napagod ako sa kakatawa, kakadaldal kahapon. As in, pero ang saya-saya. Tapos, ayun lang. And, later na lang ulit ako magdadaldal, guys. Pupunta kami yata ng MOA later. After church, gumawa kami. Tapos, yun lang. Sige, later na nga lang, guys. Sis niya, ano pangalan nung Ryan. Kuya Ryan, pasensya na. Sis niya, super sarap ng, custard macaroons. Tama ba to? Kasi kakaiba siya. Custardonary. Yung shop, pero ito, parang custard na may yema. Macaroons na may yema sa baba. Grabe, nauubos na ni Heinz. Teka lang, bibilangan ko muna to para alam ko yung share ko. Ayan. Kagabi niya pa, pagkakain niya kagabi, sabi niya, ang sarap pa, tapos tuloy-tuloy na siya. Ayan, kumakain. Later na yan sa akin. Pang dessert. Pero super sarap kasi kakaiba siya. Wait lang. Ayan, sis niya, super duper thank you. Yung macarons. Tama ba yung pag-pronounce macarons? Something ganun. Basta, yung yema. Tapos, pag binight mo siya, Macaroons 5. super lambot na. Sakto lang yung tamis niya, no? Talagang sinisimot niya. Pero sarap. The best. Sarap talaga. Kakaiba.
Kaya lang sa SM North lang daw meron nito. Ewan ko lang. Ewan ko kung sa MOA meron. Tanong ko. Pero ang sarap talaga. Ito yung breakfast namin. Ayan, ibababa lang namin muna ipapalaundry namin dito. Ayan, kotse na kami. And, gamit ko pa lang ng makeup ngayon. Yung L'Oreal na True Match na bigay sa Yumi. Sa kilay ko yung Jazzy na gel. Tapos, yung eyeshadow ko is from BH Cosmetics, tsaka yung blush on ko. And then, yung lipstick ko is from Rev... Ay, naku, nalagay. Teka lang, baka di ko nalagay sa bag ko. Wala akong extra, Wait lang. Dito pala, ito yung lipstick ko na from Yumi, ang Revlon 205. Ayan. Mamaya dadaan nga kami sa lola ko kasi nga may nagpadala daw ng package doon. Hindi ko alam kung ano yung pinadala. Sabi ko nga kagabi, pero tignan na lang natin. Excited na ako. Na kami ngayon sa, Molito. Ayan, dito na kami ngayon sa festival. Magpapark na naman kami sa baba for sure kasi 10:30 na. Dito ako sa Pizzari na. Bumibili lang ako ng ham and cheese, mini size, 24 pesos lang. But let me just say this. This morning we have heard a preacher from Australia, and in his church he was saying that a couple of hundred Filipinos were there attending his church. And one of the things that he's proud of about Filipinos is that these people are the ones who would normally go out and reach their friends for Jesus. So in short, even us Filipinos, we are relational. Hello? Right? It's not really hard for us to relate with others. Right? Kahit na gano'ng kahiyahin mo, kahit na gano'ng hindi mo alam paano magsimula, ang problema lagi natin, paano magtapos ng sinimulang pag-uusap. And we talk, we discuss a lot of subjects, a lot of topics, but many times we miss to discuss Jesus with them. We can talk about the latest fashion, we can talk about the latest gadget, we can talk about the latest whatever, but the latest about Jesus, we miss that point. And now the challenge is on us. Since we were given the ministry of reconciliation and we are entrusted with the message of reconciliation, the question is, what do we do with these things? And for this reason, that's why the following verse says, you and I become one, ambassadors for Christ. Christianity aside, many times, we've been so bold about sharing other things, but when it comes to sharing the gospel, we are so fearful of many things. Are you still here with me? Yes. And so again, we are all ambassadors of Christ. And so again, the question should always be this way. How does an authentic Christian looks like? A true believer, how does he or she looks like? Let's go back to the word. Who are we to be saved? I mean, God without man is still God. Nothing has changed. Hello? Whether we do our job as Christians or not, God remains the same. But as far as God is concerned, it doesn't matter who we were before, what we do before, but as far as God's love is concerned, He took us and forgave our sins and had considered us His children, and now as part of His family, we ought to speak of that grace to other people. Everything we have right now is by God's grace. We are what we are by the grace of God. And again, Paul continued. He said, you don't need a lapel or a microphone to preach the gospel of God. We don't need congregation as big as this to serve God. You see, I believe God placed you on the perfect spot where He wants you to be. You know why? Because there are some people that you can reach that others can't. Hello? It is not an accident that you are where you are right now. God has a purpose why He placed you there. Amen. And again, some of you may say, but Pastor, I'm not a minister, I'm a student.
Some of you may say, but Pastor, I'm not a minister, I'm an engineer, I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm this and that and those and I'm a businessman. Man, all of us are ministers. Are you hearing me? Meaning if you're a student in school, in your own school, you can be God's minister there. I mean, if God tells you to preach on the street, go. If God tells you to preach inside the bus, while in motion, go, as long as you won't ask money from people. But my point is this, not all of us can do that. I do believe many of you are like me, mahihain tayo. Hindi? Ako lang mahihain? But get aside. We don't have, many of us, we don't have that kind of boldness to preach the word on the street, to preach the word inside the bus. But trust me, wherever you are, whether you're studying, you're working, you're doing business, or you're just even being a standby, God placed you there for a purpose. And He wants you to be a minister, a servant of Christ Jesus. And so, I can't help myself but somehow start to think, what are the reasons that would stop us from ministering the gospel, from sharing the gospel? What would those be? Probably because of fear. I've said that a while ago. Fear of rejection, right? Sometimes we fear, Pastor, I really wanted to preach the gospel, but don't know what to do whenever they are near. Don't even know what to say. My heart is, what? Exploding. Are you hearing me? And the worst reason I know is simply because of being apathetic. You know what apathetic means? Walang pakialam. I don't care if you go to hell as long as I'll go to heaven. And that's the worst reason I can ever, accept. But the point again is this. We are where we are right now for a purpose. And that is so that you and I can serve the Lord wherever we are, whatever we do. You are a minister of God. But Pastor, I don't have it. I've never been in a Bible school. Even before, that was my excuse. I always say, nakatungtong lang ako sa Bible school, hindi ako nakapasok. Tumungtong lang. When I was there in front of the gate. But you see, I also learned in the scripture, the Bible says, the original disciples, the followers, the apostles, they are all unlearned. And they were used by God. The point is not how much we know. But as I always say, the real issue here is what do we know? Even with the little, what do we do with even the little we know? I mean, how many of you would agree with me that it is not hard to say to somebody that Jesus loves them? How many of you would agree with me? It's not hard. Yes. So nobody agrees with me. Only God bless those hands, Lord. Bless them, really. God, I pray, bless them. We need to stop, looking for excuses not to share the gospel. Simply because, number one, God has changed our lives. So who are we? We should ask, if we're about to do the worship can be an offering to God. When you return the Lord's tithe and give your offering, that's also an offering to God. But more than these things, we also reach out to the lost, share the gospel to them, and they become an offering to God. Look at this. It says in Romans 12, what does it say now? What kind of worship do we offer God by the way we live our lives? We reach out and share the gospel, especially to the lost. They become an offering to our God. Now, for us to understand this more, in the Old Testament, there are different offerings. There are different sacrifices, right? And the Bible says that all the offerings and sacrifices done in the Old Testament is no longer needed in the New Testament. For example, in the Old Testament, whatever would happen to you right now, masagasaan ka ba ng pisol o masabitan ka ba ng eroplano, sa langit ka diretso. But the transformation is progressive.
That's why if you tell me, but Pastor, you know, I'm not ready yet kasi I'm not perfect yet. When will you be perfect? As long as we're here, kaya nga hindi ka pa tinatanggal dito. Because you're not perfect yet. The reason why we are all still here, because we are just all works in progress. As I always keep, hindi pa tapos sa'yo si Lord, pero tatapusin ka rin niya. Thank God, hindi pa siya tapos, kaya nandito ka pa. Are you following me? We preach the gospel. Somebody once said, you preach the gospel if necessary, use words. I believed that before. Until I discovered it sounds like something is wrong with that statement. I'm not saying it's totally wrong, but you know what I'm saying is that something is missing with that. You preach the gospel, if necessary, use words. So in short, correct me on this, that means that if I'm going to preach the gospel, I don't have to speak unless necessary. Right? Unless needed. Am I right? Come on. Tama ba yung intindi ko or talagang, you know, grade 1 lang ang inabot ko? That's how I would understand it. But you see, never. You know, every time the Bible talks about the gospel, isa lang lagi sinasabi before, you preach it. And when you preach it, you need words. In short, words are necessary. Let me just point it to you. Do you understand what I'm doing? Unless we're both deaf and mute. Mas magandang nga sila, haven't you noticed? Nakakita na kayo nag-usap? I'm watching them. Sometimes I see them, you know, talking here sa festival, sa baba, sa food court. And I was wondering, man, ang ganda ng mga to. And I do have a friend, actually, a son of a friend of mine, good friend of mine, attending Victory Fort, who's a deaf mute. In fact, he's one of those that, if you remember the video we have shown you about the ministry that we have at the fort with the deaf mute, they share the gospel. But it doesn't mean that they're not using words, because in the first place, they cannot utter words. Are you hearing me? Yes. But they don't stop sharing the gospel. Now, let me just say this thing. So, I love this. It says here, accept what Christ has accomplished through me. What does it mean? It simply means, as far as God is concerned, as far as Jesus is concerned, He has always done something in your life so you can testify. What is your story? Part of that is the gospel. Remember the blind that Jesus said, that it's Jesus who did that to you, not you. Because once we do that, we're giving them hope that if God has changed a person like you, He can also change a person like them. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa kwento. Pero imbis na yung buhay ng may buhay ng kwento mo, ba't hindi mo yung kwento yung buhay mo? Correct. At least maganda yung buhay mo, may nabago. Are you hearing me? When we talk about words and deed, you can never separate that. It's like a two face of a coin. It's like a seesaw. Kaya nga tawag a pair of seesaws. Hindi yan, pagka wala yung isa, silang yan. O kaya sword. It will never do its purpose. The same thing with us, guys. God is a purpose, and one of that purpose is for us to share what He had done, the changes that He had done in our lives, so that that can be a proof that God is really working in and through you. Amen? Sale pala sa festival. Magtitingin-tingin muna kami bago kami kumain. Ayan, dito na kami. Ay, ang ganda oh. 180 lang. Pangbo. Hindi, meron pa ako dong dress eh. Pupunta kami ngayon sa magbo-bonchan muna kami. Gusto ko kasi bonchan eh. Makasarili. Gusto mo ba bonchan? Baka ayaw mo ah. Gusto mo ka rin. Ayan, dami tayo. Thanks, Joel. Punta kami ngayon sa bonchan. Daming tao sa inasal. Nakakamiss din yung inasal, no? Pero hindi ko feel mo na mag-chicken. Naalala ko yung sis niya sa mga matamis.
Sana konti lang tao sa Bonchon. Yan, ito yung order ko as always. Yung, ano to? Chicken fillet nila. Spicy, yummy. As order ako ng calamares mamaya. Kaya tanong ko kung fried rice. Ayaw mo ng fried rice? Ayaw ko ng fried rice eh. Thank you. Maganda yung rice na. Maganda? Tigas? Umorder ako. Ang dami pala nito. 135 lang siya. Pero super dami oh. Tapos may mayo pa. Uy! Kumakakamay. Nagugas ako. Ikaw? Aba guys. Alam ko naman naghugas talaga ng kamay. I know. Ako lang nag-worry sa'yo. Ganon. Thank you for the food. Dito kami ngayon sa Rob. May mga ang daming 50% off dito. Ewan ko, titingin si Heinz. Andiyan na ba titignan mo dito? Ano titignan mo? Tsura. Ano tignan mo dito? Hi guys, so bubili siya ng swimsuit niya para sa Palawan. Ayan guys, ano daw, 165 kaya lang walang ano. Hindi ko yun na lang. Ha? Di bagay, stripes tapos flower. Ah, okay, oo nga no. Sige, pero ito, sure na ito bibili. Alright. Dito. Sa atin meron. Okay lang kasi. Ayan, and bibili ako ni Heinz nito. Dalawa na ulit. Ayan, tsaka to. Ay, ayan. Bali, 600 dalawa. Kasi 300 each siya. Hi guys, and dito kami sabay ng lola ko. Ayan. Hi kami. Hi, Mi. Mi, hi ka. Hi ka lang. Hi. Ayan. Kumakain kami ngayon ng banana Q and turon. Super na-miss namin to kasi walang ganito sa amin. Si Heinz na, sabi niya, parang nagkikrave daw siya ng turon. So, ayan. And pala, bago ko makalimutan, ano ba yan? Nagpadala pala si Sis Carmela nito. As in, dalawa. Sayang hindi siya umabot sa sa meet and greet. Pero, okay lang, sayang talaga. Kasi hapon na rin dumating. And hindi ko rin alam na nagpadala siya. Biglaan na lang nag-text na lang sa akin yung tita ko kahapon na may pinadala. But super, thank you Sis Carmela ng I Love Delight. Super thoughtful mo, sis. Hindi ko na-expect na kahit hindi ka pumunta, nagpadala ka pala talaga. So, maraming salamat. At na-appreciate ko talaga yung effort mo sa pagpapadala rin and naalala mo talaga. Pero sayang lang. Thank you po. Hindi umabot. Ayan. And, ayun lang. Maya po rin kaming mawa ko. Nagmimerienda lang kami dito ng turon and banana Q. Kasi tignan nyo guys, yung pang-contour ko, meron pa rin siya hanggang ngayon. As hindi pa rin, nakaisang retouch na pala ako ng ng Catrice na powder. Hindi pa rin siya natatabunan, no. Ganun pa rin siya. Tapos, wala lang, nakakatuwa lang. Super thanks, Tita Connie. Hindi ko alam kung paano paggamitin, kaya sabi ko, pag-aaralan ko, manood ako ng mga tutorials. So, ayan lang. And mag-charge muna ako ng phone para mamaya may battery ako para makapag-vlog sa MOA. Pero saglit lang kami doon, may dadaan. Ayan guys, pupunta na kami ngayon sa dito may nagpapagupit doon sa kanila, wala. Dalawa na kasi barbershop pala sa amin. So, ayan, pupunta na kami ngayon ng, Chismoso. MOA. Di ba magkapal mo? Siya magpapaayos dapat siya ng hair. Sabi ko, pahabain muna. Hayaan mo ng ganyan. Hindi mapakali. Ayan, dito na ako ngayon sa my highway going to MOA. Yippee! MOA kami. Natawa ko, sabi ni Heinz, wala ba daw siyang off na sa bahay lang kami? Nagkakataon kasi talaga na may mga dapat kaming lakarin or kung ano man. Kaya talagang minsan pag off niya, umaalis talaga kami palagi. Natawa ko kasi sinabi niya. Di ba may time din minsan na na pipirmi lang kami sa bahay. Pero dati na-try na namin yan. Kaya lang di ba nung hapon nag-Starbucks kami, tumambay din kami. Pinati pa rin yung paa. Pinati pa rin yung mga paa. Hindi talaga namin kaya. Kahit siguro gusto niya lang magpahinga na hanggang hapon sa bahay. Tapos tatambay na after. Kaya, ayan. Ngayon pupunta kaming MOA nga. Tapos, ay nako. Sa bench fix na lang siya magpapagupit ngayon. Dahil nga super, hindi siya masyadong okay dahil humahaba na yung buhok niya. Noong unang gupit, okay pa. Pero yung tumatagal na kasi ang bilis na humaba ng buhok niya. Kaya hindi siya masyadong feel good. So, okay lang pagbibigyan ko. Kasi alam ko rin yun naman yung ganyang feeling eh. Diba? Minsan nga pag nasira yung buhok ko or kung ano man, punta agad ako sa salon, paayos. Kaya alam ko yung feeling niya ngayon na feel ko siya. Kaya okay lang. Supportahan ko siya sa gusto niyang mangyari. Kaya punta kami fix. Sabi ko nga,
Hindi ko alam kung David's or bench fix. Ano gusto mo? Fix na lang? Sa bench na lang? Saan pinakamahal? Willing lang gumastos ng mahal sa buhok niya. Kaya para lang maayos. Hindi ko kasi pag bumurahin, nadala na ako eh. Siyempre kaya mahal kasi sasabihin ng barbero, oy, ang dami kong inaral, dami kong certificate, dapat mahal. Eh pag yung mura, wala pa akong ano. Parang kumukuha pa ng experience sa'yo. Nagpapraktis na tayong buhok ko. Nadala na. Alam mo, pansin ko rin sa kanya, kapag medyo mahaba yung buhok niya, super high maintenance. Ayun, pag umahaba, pansin ko yan, ngayon ko lang naisip, pansin ko yan sa'yo. Pag yung hair niya, yung mga clean dito, okay lang pwedeng barbero. Kasi dati nakakatipid na kami kasi nga, magkano lang yung pagupit? 80 pesos. 50, di ba? 50. Pero ngayon, yung pahaba ng buhok na kahit dati nung super tagal pa kami, 2010 or 11, mga kahabaan ng hair niya. Lagi kami sa fix. Alam niyo yun, triple yung binabayad namin kasi gusto niya pag mahaba yung buhok niya, quality talaga. Meron pa kami pinagugupitan niya sa Japanese ba Korean? Japanese, si Shun sa BF Paranaque. Kaya lang sila, pansin ko pa nagugupit sila ng buhok pag Japanese. Nininipisan nila, basta iba yung nipis ng hair mo, kaya pero okay lang, para rin naman sa looks niya. So, supportahan ko kasi ako naman ganun din, 'di ba? So, why not sa kanya, 'di ba? Gulo lang pila dito sa to. Ang daming lumuluwas ngayon ng Maynila. Lahat mawa agad, ha? Kaya pansin niyo doon siya nag-upload ngayon ng picture kasi hindi siya feel good. Pati yung picture sa artista, ang pangit ang buhok ko. Pansin mo? Shit! Asa bad trip yan ngayon. Pagka-park natin, didiretso tayo sa salon, ha? Ha? Dito na kami ngayon sa MOA. Super daming tao sa arena. Yan. Medyo malayo yung parking namin, pero okay lang. Layo pa pala dito, oh. Ang dami pa. Pero okay lang. Alas makapaglakad-lakad kami. Look! Che. Ito kasi, ang bilis umaba ng buhok. Workout kasi ng workout. Twice a day kami lagi kasi nagbabasa ng hair. Lalo pag matutulog, umaga at saka gabi, no? Kahit ako eh. Hindi ka maligo sa gabi sa sobrang init. Oo, diba? Kaya ang bilis na humaba ng buhok ko. Super itim na agad yung tuktok lang. Ganda ng bagong jazz, oh. Inayos niya na, oh. Parang sticker. Maganda rin yung Yaris dyan. Upstairs. Ayan. Ang daming tao, grabe. Hindi ko na kailangan yan. Okay lang. Ikaw, bora ka ng bora. Ayan. Mukhang bora to. Kala niya sa bora kami pupunta eh. Palawan. Daming tao. Grabe, pero masaya. Akit muna kami. Sa fix muna kami. Hello, guys. Yan, dito na kami sa fix. I hope they can fix my hair. Ayan, sana konti ng tao. Pero mukhang okay naman. Parang pila, daming tao. Ayan, babalik daw kami ng 6:30 kasi super daming tao sa kanila. So baka magaling nga talaga silang gumupit dito. First time namin ni Heinz. First time Heinz dyan. So 6:30 babalik kami. Check namin. Mukhang maraming tao. So baka maganda talaga sila. Hindi ko alam sino tong mga to. Maganda. Punta kami ngayon sa bench. Bibili siya ng t-shirt dito sa Oxygen tsaka yung sando na maroon para sa Palawan. Naghahanap kami ng mga kainan ngayon. Tatry ko dito. Tingnan ko muna. Ewan ko, check lang natin.
Dito pala kami sa Joey. Ngayon, ito yung isa sa pinakamasarap na may carbonara as in namin ito. Ayaw mo to? Carbonara, tapos may mozzarella. Ayun, may ganyan na pala sila ngayon, no? Sige. Dito kami sa Joey. Ito yung orderin namin, dalawa nito. Pasta with mozzarella sticks, bread and drinks na. Ayan, yung sa meal nila. Kasi gusto ko rin yung ano ano yan? Yung cheese. Yung ano? Ano tawag din? Parmesan. No, it's not parmesan. Mozzarella. Cheese, mozzarella sticks. Yun yung gusto ko kasi doon. So, super. Dati everyday kami dito sa SM Center Las Piñas. Kaya lang, ngayon nagsara na sila. Ang in-order ko na lang olio na lang yung in-order ko kasi hindi kasama sa meal yung carbonara. Pero okay lang. Lagi naman ako nagka-carbonara. Ayan. Sura. Grabe yung hair ko. Can't wait to get this fixed by bench. Sana okay naman. They can fix it. And, grabe, it's really good. Ayan, naka-upload na pala yung vlog ko kahapon. So, sana mag-enjoy kayo. Na ano pala, pag ito naubos ko na yung nagmadali kami. Pero ito yung mozzarella cheese na sticks nila. Super, ay, nag-blurred. Super sarap, as in. Ay, blurred. Ayan, yan. Cheesy. Ayan, tapos na kami kumain. Super busog. And sarap talaga sa Joey Pepper Roll. Aray ko. Aray. Masarap talaga sa Joey Pepper Roll. Okay. Hi guys, may nakita ko dito, 75 pesos na lang. Hindi ko alam kung maganda ba. Okay ba? Na. Ayaw niya kasi magbibit-bit. Iiwan ko na lang to dun. Kahit na, sa'yo naman 75 pesos. Hinahanap naming shorts yung hindi mahaba para nakakatangkad tignan. Kasi tignan mo. Tingin nga, Jel. Terno to sa swimsuit ko. Kaya na ito 700, dito lang siya. Pero okay naman to eh. Yeah, gusto ko yung ganito. Ayaw yung mahaba. Check mo muna. At least matagal mo naman magagamit if ever. Maganda na pwede na yan kesa iba. Sa bench? Okay, mas okay yan. Kung sa bench 500, 300 ng difference, yan na lang, branded pa. Tapos, ang ganda paterno tayo. Second day natin sa Palawan. First day. Ha? But first day natin. Dito na kami ngayon sa bench fix. 6:30, mag-6:30 na eh. Ayan, di natuloy yung pagpapagupit niya kasi sabi nung hairstylist doon na wag daw muna siyang magpapagupit kasi ang mangyayari niyan pag nagpabawas siya ng hair, ang tendency kapag tumaba, maano pa rin, maganon pa rin siya. Anong tawag doon? Parang malapat, titikwas pa rin siya. So sabi, Super straight. Super straight kasi yung texture ng buhok niya. So sabi ni Enzo, magantay lang daw muna at least 1 month maghaba muna ng konti bago siya magpagupit ulit para ma-achieve niya yung gusto niya talagang hair. So, ayun, pabili na lang kami ngayon ng board shorts niya sa, anong brand niya? Nakalimutan ko yung brand. Quicksilver ba yun? Or Maui? Maui yata? Hindi Maui. Ha? Hindi, iba. Ewan ko, basta nakalimutan ko yung brand pero pupunta na kami ngayon doon. Gusto daw niya yung shorts niya. Ayan, bibili na namin tong board shorts niya. Kung gusto niya lang, ano ba ito? Hindi ko ito alam kung saan. Made in China yata. Ano ba? Anong brand to? Island Haze pala. Tapos, 799.75. Ang ganda rin. Ang ganda naman siya. Okay na? Happy ka na? Ha? Parang ang laki ng dyan ko dun. Happy na? Hi guys, ito kami ngayon sa Star Mall. 11% na lang yung battery ko. Saan? Ibang-iba na pala dito. Dito kami mag-grocery sa Pure Gold kasi pupunta kami ng Emily Willier. Kaya dito na lang muna kami. Grabe dito. Ibang-iba na. Ayun, mas malamig dito. Pag di na ako nakapag-vlog later, sabihin lubat na ako. Yan, bibili kami ng yogurt kasi si Heinz yan ang breakfast everyday. Ano gusto mo? Sige, ilang kuha ka? Ilan? Ito 0% fat. Sige, yun na lang. Ilang ko rin ng sibuyas. Ayan. May shawarma. Alam niyo ba guys, ilang months na ako hindi kumakain ng chichirya. As in, ewan ko ba, hindi ko na rin feel masyado.
Bakit maliit lang? Yan, gusto mo? Trip na trip niya yung mga cheese rings na ganyan. Check ko kung magkano Propel dito. 17.75. Magkano yung Propel? Ilan? 4 pieces. May bago sila. Gusto ko tong itry. Ay, na-try ko to, Jala. Ay, anti-hair fall. Ito na lang pala kasi wala naman akong hair fall. So, ito na lang. Silky Straight. Ayan, deodorant naman ni Heinz, Nivea. Ayaw niya na yung Adidas daw. Never daw magta-try ng Adidas. Kasi lagi siya may factory defect. may factory defect. Kaya pala nag-buy one, take one yun, Kalerky. Ayan, pwede ka na. Diba, mas may ano to, buy 8, get 1 free. Maliit ba? May maliit na klase na. Ha? Pero okay lang. Okay na yan. Yan na lang. Namamahalan siya, pero ano, okay na yan kahit konti na lang. Ayun, meron dun oh. Nainis ako pagkasama to sa grocery, napakatagal mamili. Kasi tinitignan niya pa yung mga ilang grams, ilang... Pwede bili ng bili. Ha? Hindi pwede bili ng bili. Nakakainis. Ang tagal-tagal. Check niya pa lahat. And ito yung toothbrush namin, Sistema. 14 pesos lang. Nasa plastic yun eh. Pero maganda kasi made in Japan. Hi guys! Bahay na kami. Ayan. Thank God sa araw na to and masaya. And nakapag-bonding kami ni Heinz. Nakapag-chikahan. And nakapag-gala-gala kami. Ngayon, naglilinis na siya ngayon. So, dito lang muna daw ako sa kwarto. End ko na yung vlog ko. Para ma-edit ko na kasi medyo mahaba-haba yung vlog ko ngayon. So, ayun lang. And thank you so much. Bukas na ako mag-shoutout, guys. Promise. As in, bukas na bukas yan. And ayun lang. Thank you so much sa lahat. And good night. Thank you for watching.